Hindi lang weaponization ito abuso ito sa authority. Kasi wala yan sa batas tapos ini-insist nila na saklaw ng batas. So they are inventing a law which does not exist in the statute books. Napakalaking kasalanan po ito sa bayan. And if I were Ombudsman Boying Remulla, I will resign. Makakasama natin, dati rin pong commissioner ng Anti-Corruption Commission ng panahon ng Duterte administration, si Attorney Manny Luna. Attorney, magandang gabi po. Admar at Jade po yung makakasama. Magandang gabi, Admar and Jade. Yes po, good evening. Thank you sa SMNI for this interview. Opo, bilang veterano sa paghahain po ng kaso, mga corruption charges, ano po masasabi niyo po dito sa posibleng kasong kakaharapin ni Senador Rodante Marcoleta? Alam mo, sa 29 years kong bilang election counsel and appellate litigant, ngayon ko lang narinig na merong ganyang klaseng kaso. I have reviewed jurisprudence on that. Not a single case was ever decided by the Supreme Court wherein ang election campaign contributions ay kinonsider na covered ng plunder law, which is Republic Act number 7080. If you read section 1D ng Republic Act 7080 or ang plunder law, hindi po covered. Wala ni isang elemento na or sitwasyon na pwedeng gamitin para saklawin or i-cover itong election campaign contributions. So napakalaking kalokohan ito, and no less than the Ombudsman Office of the Ombudsman has admitted na first time ito. The more they should not file this because it is of doubtful validity or legality. Kwan yan, tsamba-tsamba yan or guesswork which will violate the right of due process of Senator Rodante Marcoleta besides constituting selective persecution or justice. Opo, maalala natin yung nabanggit noon ni Senadora Amy Marcos na merong ilalagay sa ombudsman pagkatapos ni dating ombudsman Martires na maaring ma-weaponize, no? Kaalyado ng kasalukuyang administrasyon, at yan nga po ay sa katauhan ni Ombudsman Boying Remulla. Ito na ba ang kumbaga kumpirmasyon sa mga nabanggit na noon at mga agam-agam na maaring ma-weaponize po ito lalo na sa mga kritiko ng gobyerno, attorney? Hindi lang weaponization ito abuso ito sa authority. Kasi wala yan sa batas tapos ini-insist nila na saklaw ng batas. So they are inventing a law which does not exist in the statute books. Napakalaking kasalanan po ito sa bayan. And if I were Ombudsman Boying Remulla, I will resign. Kasi halatang halata na yung ginagawa nila. Inuuna pa nila ang mga kritiko ng administrasyon kaysa doon sa mga nauna pang supposedly nakakasuhan like Senators Chis Escudero and Joel Villanueva. Anong klaseng hustisya ito? This is definitely a cause for concern. Kaya hindi natin masisi ang Iglesia ni Cristo for calling on its members na gumawa ng hakbang tulad ng emergency rally na sinusuportahan namin dahil sa injustice na klarong-klaro nangyari dito. So, this is really a ridiculous case invented para lamang maharas si Senator Marcoleta, and this cannot be permitted. Opo. Attorney, si Jade po ito. Kanina po sa press briefing ni Attorney o ni PCO Yuse Claire Castro, sinabi po niya na hindi rally ang sagot at hindi kailanman daw magiging sagot ang pagsasagawa ng mga rally o kilos protesta upang maabsuelto ang isang individual sa kinakarap nitong kaso. Reaksyon po ninyo? Well, yan si Claire Castro, wala namang experience sa election practice nor dito sa mga kaso ng plunder. I bet na wala pang hinawakang kaso yan
involving plunder or election protest cases. So wala yang alam. Puro tsamba-tsamba lang sinasabi niyan. Clearly, the only remedy dito ay itong rally kasi very suspect yung mga aksyon ng administrasyon. Lahat na lang ng kritiko, especially yung mga naghahanap ng hustisya sa 1.5 trillion flood control anomaly at 805 billion mali-malit ang kickbacks, ay kinakasuhan agad at inuuna pa. So, where in the world can you find this? Anyari, Attorney Claire Castro. Bakit ganon? Kaya hindi natin pwedeng isisi o sisihin ang Iglesia ni Cristo. Tama yung ginawa nila. Kaya nga emergency rally dahil nakita nila ang selective persecution or selective justice na ginagawa ng administrasyon, which is obviously in a panic mode. Natataranta na itong Marcos government dahil lumantad na lahat ng mga kasalanan nila sa bayan, particularly sa korupsyon at plunder. Opo, at dagdag pa niya, pinagtataka rin daw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. umano kung bakit kinakailangan pa maglunsad ng ganitong mga kilos protesta o rally dahil lamang sa kasong kakaharapin po ni Senator Marcoleta. Well, alam mo, President Marcos should better think well before he acts or abuse his power kasi ang mamayan ay punong-puno na sa kanya. Enough is enough. Siya mismo ini-implicate dito sa flood control anomaly at sa mali-malitang kickbacks. Bakit hindi siya magpa-imbestiga sa sarili niya voluntarily and strip himself of presidential immunity? Otherwise, he should resign from his job just like what other world leaders are doing pag merong issue concerning their integrity. Integrity issue na ito Kaya pwede ba nating sabihin na mali ang ginawa ng Iglesia ni Cristo? Hindi. In fact, sinusuportahan ng mga iba't ibang grupo na hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo ang ginawa ng Iglesia ni Cristo dahil tama po ang kanilang ginawa. And they are also conducting the rally for justice, transparency, and accountability na wala tayong makukuha ngayon sa present dispensation kasi allergic sila sa investigasyon. In fact, they are being accused of grand covering up or covering up itong mga asunto at saka akusasyon laban sa kanila. Opo. Sa tingin ho ninyo, umaasa pa rin ho ba kayo na pakikinggan ng Administrasyong Marcos Jr. itong mga panawagan at hinang-inga ng taong bayan, particular na po itong nangyayaring rally o pagtitipon sa EDSA People Power Monument? I don't think so. Kasi pangatlong rally na ito Noong dalawang rallies na Iglesia ni Cristo, ang panawagan nila was for peace, justice, and accountability. Nakinig ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi. The more he became abusive, the more he became allergic to investigation. Kahit yung mga tauhan niya, ayaw niyang pag-imbestigahan. So, wala akong nakikitang dahilan or sign na mag-yield siya dito. So, the more we will press on, mabuti siguro mag-resign na siya kung meron siyang delikadesa. Lalo na bukas, simula po bukas hanggang July 4 ay aalis po ang Pangulo papuntang Canada kung wala pong ibang changes. Tuloy po ayon po sa PCO, attorney. Mas mabuti yun, hindi na siya bumalik. Kasi kung hindi na siya babalik, that is good as resigning. And that is a good riddance. Kasi ang dami ng nangyayaring kabulustugan sa ating bansa, with all due respect, at grabe na ang kahirapan at saka humina ng ating ekonomiya dahil din sa kanyang kapabayaan and failure to exact accountability on his men na involved dito sa mga malalaking skandalo involving trillions of pesos. Opo.
Bago ko lang ipasa kay partner Mar, huli na lang mula po sa akin, attorney. Saan na lang po kayo at iba pang mga grupo humuhugot ngayon ng pag-asa? Well, umuhugot kami ng pag-asa sa Panginoong Diyos kasi ang aming paniniwala ay walang imposible. Sana magising ang gobyerno sa kanilang pinaggagawa and that they will realize na ang taong bayan ang pinaka-powerful than them. Once they abuse their power and commit grand theft or corruption or plunder, may karapatan ang taong bayan being the ultimate sovereign in the state to exact justice, just like what it is doing now. Lahat ito in accordance with the Constitution, Jade and Admar, particularly Article 2, Section 1, which states, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat sa inyong dalawa at sa SMNI for this interview, and I'm calling on our brothers and sisters, our countrymen, bukas andon po kami. Ako, yung ibang mga kasama ko na iwan doon, and they are numerous, and we expect the crowd to increase tomorrow much more than today. Si Attorney Manny Luna, dati pong Commissioner ng Anti-Corruption Commission noong panahon ng Duterte administration po, mga kapartners.